God is good. Amen. Ang sarap sumamba sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo kung yung isang runner ay malapit na sa finish line, bagamat pagod ang kanyang paa, bagamat pagod ang kanyang katawan, pero pipilitin pa niyang ibigay ang pinakalakas sapagkat malapit na siya sa finish line. Amen? Sa isang boxer, yung huling-huling round ng 12 round, pipilitan niyang itaas at i-recover ang lakas na kailangan niya na sinimulan niya nung first round. Listen to this, Christian church and saint. Tayo po ay nasa huling panahon. Yung takbo natin nung una, pilitin natin pong may recover. Pilitin natin na kung saan na may kampay. Sapagkat alam natin, ang kapangyarihan ng Diyos at lakas ng Panginoon ay patuloy na sa atin. Amen? Kaya yung mananakbo sa huling-huling lap ng kanyang pagtakbo ay talagang pipilitin niya. Kaya tayo naniniwala, anumang panahon at kailanman sa nangyayari ngayon globally, ngayon ay ginigiyera ang bayan ng Diyos, ang Israel. If you visit the Bible and if you visit the news, mula pa noon, walang pwedeng gumapi sa bansa na may pangako ang Diyos. Amen? Sa bawat mananampalataya, walang pwedeng magpadapa. Amen? Magpatigil. Bagamat may lockdown, hindi kayang ilak ang pagsamba sa Diyos. Kahit ikay nasa kwarto mo, kahit ikay nasa trabaho mo. Amen? Ang Diyos ay patuloy na malulugod sa taong humahanap sa Kanya at sumasamba. Amen? Kaya let us worship the Lord. Praise God. So, amen. Nakakadalawang Sunday na ako. Praise God. Kaya kanina habang sumasamba, yung the best. Amen? And thank you. I am healed. I am recovered. Amen. Kaya mga kapatid, may dahilan. May dahilan. Kahapon, may naging bisita kami na malapit sa aking puso. Praise God. Si Pastor Mulit ang tuturo sa Sunday. Dahil face-to-face, hinintay lang nila yung pagbabago. In-invite ako ng Destiny sa kanilang anniversary. Kaya God is a God of purpose. Amen? God is a God of revival and restoration. In the last day, ipapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ipapakita ng Diyos. Kaya sabi ko, I'm excited. Sabi ko, Lord, Amen. Alam niyo ba, sa pagsamba, bigla akong, alam niyo, napaluhod ako. When the Lord and the Holy Spirit is moving, nagdidwell siya sa ating physical body, ang Panginoon ay patuloy may ginagawa. Amen? Si David sa kanyang pagsamba, hindi niya alintana ang sasabihin ng kanyang mga nasasakupan. Sa tuwing mananalaw sa digmaan, siya'y sumasayaw, nag-aalis ng ilang mga saplot sa ulo dahil siya'y hari. No? At ipinapakita niya ang lahat ng bagay nagtatagumpay dahil sa gabay ng ating Panginoon. Amen? Kaya patuloy tayo mag-excited sa last day at i-restore ng Diyos. Amen. Kung may natitirang 2 kilometro, kung paano ka nagsimulang mabilis sa pagtatapos, dodoblihin ng Diyos ang bilis ng iyong lakas para makapunta ka doon sa finish line. Amen? Marami sinabi sa Bible, ang ating pananampalataya ay katulad ng isang mananakbo, isang sundalo, isang farmers. Inihalin tulad doon tayo sapagkat matiyagang naghihintay ang lahat para sa kanyang aanihin kung ito'y farmers. Ang isang sundalo, sinasanay upang pagdating ng digmaan, siya ay manalo sa digmaan. Ang isang runners, nagpa-practice, dinidisiplina kanyang sarili para pagdating ng kanyang pagtakbo, magtatagumpay siya. Lahat ng nangyari sa atin, for the past 1 year,
ay tayo ay dinivelop lamang ng Diyos. Amen? May digmaan pero hindi tayo natatalo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nag-orchestrate ng lahat ng ito. Amen? Kaya nung isang araw nasa online po ako, may dinidisciple po ako na hingan po ako ng group na yon, ako ay mag-disciple. Nagsishare about house church at planting. Hindi ko na malaya ng audience ko pala, kalimitan taga-Amerika. Bigla na lang nagpakilala. Nag-send lang sa akin ang link. Ako naman na nag-pray. Sino-sino ito hindi ko kilala. Purihin ang Panginoon. No? Lahat ay nagkakaroon ng tinatawag na awareness to share the gospel. Yung kanilang natutulog na kakayanan ay gusto nilang madiligan upang kanilang kasama sa trabaho, pamilya, ay masira ng Word of God. At purihin ang Panginoon yung isang nagpapatotoo. Praise God. Naka one session in-apply niya. Praise God. 3 daw sa kasama niya sa trabaho ang binabible study niya ngayon. Amen? Kaya sabi ko, bigay sa akin ang email niyo at nagsesend po ako ng mga teaching foundation. Kaya sabi ko, God will bless you. Nasa last day na tayo. Amen? Amen. Yung huling tunog ng pakakak bago dumating ang Panginoon ay hindi pakakak literally. Sapagkat ito hihipan sa Israel, hindi maririnig natin. Ito hihipan sa Amerika. Ang pakakak na ito ay ang pakakak, ang ingay, ang tinig na salita ng Diyos na may papangaral sa lahat. Amen? Kaya itong advancement ng ating technology ay part ng second coming of Christ to share the gospel, even sa online. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. So wala na raw watch party ngayon. Tinanggal na ng Facebook. Pero everybody watching live. Amen? Okay, buksan natin ang ating Bible sa James. Ang ating pag-aaralan po natin ngayon, the believers and their prayer life. Napakaganda kasi ang sinabi ng Bible sa aklat ng James. Ang sabi dito, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siya muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Dito po ako na-highlight. Kasi marami signs and wonder na ginawa si Elias during his time. At isa dito ang babanggitin ko. Marami, recorded sa Bible, sa Book of Kings. Napakarami. Pero ang sabi nga dito, si Elias ay isang tao na tulad din natin. So ang ibig sabihin, God is not a respecter of person. Hindi nagtatangi ang Diyos sa sino mang humingi, sa sino man tumatayo sa kanyang harapan. Amen? At ang sabi, nang taimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Imagine, nagkaroon ng krisis. At nang siya'y nanalangin na para umulan, bumasak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Sabi mo, tabi mo, ang lakas mo pala kay Lord. Amen. Kaya kailangan natin magkaroon ng tinatawag na kamalayang kaunawaan. Alam nyo, nung binubulay-bulay ko ito, ay nakabuo ako ng ilang bagay. As a believers, we need to pray. We do believe that every one of us
receiving forgiveness from the Lord. And we are all qualified to stand at a righteous man to stand the gap between all prayer requests and to the answer in prayer from the Lord. Kaya napakahalaga ang dasal ng tunay na magdarasal o mananalangin. Hindi nyo ba nakita? Makita natin, ang dami nagpipray ngayon. Amen? Maraming nagbibigay ng mga ritual ngayon. Dahil buong mundo, pandemic, idineklara. Pag sinabing pandemic, all over the world. Globally. Amen? Kaya lahat, kahit iba't ibang bansa na kulto, at hindi totoong si Jesus ang tinatawagan, nagpipray din sila. Lahat. Pero tayo naniniwala, ang Diyos ay dumidinig sa taong matutuwid. Tingnan natin ang kwento ni Elias. Damputin po natin yung maikling kwento sa unang hari, Kapitulo 18, talatang 22 hanggang 39. Mahaba ang mga talata, pero ilang verses lang ang babasahin ko. Basahin natin ang verse 36. Hinighlight ko po ang verse 36. Nang ikatlo ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, patunayan mo. Ang sabi dito, patunayan mo. Ngayon, na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod. At ginawa mo ang lahat ng ito sapagkat ito ang iyong utos. Pakinggan mo ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos as nais ninyo siyang magbalik loob. Yung pagbabalik loob. At pagkatapos noon, di nagpadala ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ito ng mga tao, ang nangyaring ito, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Amen? Sabihin nga natin, si Yahweh lamang ang Panginoon. Kung ating pong huhukayin ng mga talatang ito, chapter by chapter, in the book of 1 Kings chapter 18, mula laylayan po na 16 hanggang 20, grabe po yung tinatawag na tag-isan para malaman kung sino talaga ang Diyos. Naniniwala tayo ang Diyos ng Kristyanismo ay totoo. Dahil siya lamang ang Diyos na namatay at muling nabuhay, na tinatawagan upang sumagot sa panalangin. Amen? Si Buddha tinatawagan pero namatay, hindi na nabuhay. Si Muhammad tinatawagan, namatay, hindi na nabuhay. Si Maria tinatawagan, namatay, hindi na nabuhay. Si Jose namatay, tinatawagan, hindi na nabuhay. Pero si Jesus namatay, na ating tinatawagan, ay muling nabuhay na muli. Ang ibig sabihin, ang Diyos natin ay buhay. Amen? Unang-unang sangkap nito, kasi mahaba itong kwento eh. Grabe ay pinakita ng Panginoon. Bigyan ko lang na kaunti. Kasi noong unang panahon, mayroong mga Baal prophet. Maraming propeta nung araw. Naiisa na lamang si Elias na propeta. Nagsama-sama ang mga propetang yon upang sukatin ang Diyos ni Elias. Si Elias naman ay hindi natakot. Bagamat wala na siya at nagsosolo na. Pero sabi niya ito, magkita tayo at gumawa tayo ng dambana. Alam niyo, gumawa yung mga propeta ni Baal. Nilagyan ng mga tuyong kahoy. Pero dumating ang sandali, ang patunay na lamang na sila'y kinikilalaning tunay na Diyos, sa kanilang pagsambat pananalangin, pupugnawin yung kanilang handog. Nung nagdarasal na ang mga propeta ni Baal, pabiru pag sinabi ni Elias, baka ang Diyos nyo'y natutulog. Baka ang Diyos nyo'y namamasyal.
Ang ginawa ng mga propeta ni Baal, sinugatan nila ang kanilang mga sarili. Nagtigis ang dugo, yung kanilang ritual, ginawa na ang lahat. Pero maghahapon na, hindi po bumababa ang apoy. Ang sabi ng sa isang propeta ng Panginoon ni Elias, tapos na kayo, ako naman. At ang ginawa ni Elias, pinabuhusan pa niya ng tubig ang palibot. Ang sabi ng propeta ni Baal, ang yabang mo naman. Itong tuyo-tuyo, hindi nga ito masunog. Ikaw, binasa mo pa. Hello? At maya-maya, ito po yung verse 35. Nanalangin siya at ipinarinig ang kanyang panalangin. Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, Diyos na sinasamba namin. At sa isang iglap, bumaba ang apoy. Ipinakita na ang Diyos nila ay buhay. Kaya ngayon tayo naniniwala sa pandemic na ito. Ipakikita ng Diyos ang kapangyarihan sa iyo at sa akin. Kayang lambungan at magbigay ang Diyos ng lahat. Amen? Ang una lang natin gawin dito sa mga talatang ito, God's promises in our prayer. Pero dapat meron tayong gagawin. The first one, let us pray and God hear. Sabihin po natin, ang Diyos ay nakikinig sa panalangin mo. Humahanap lang ang Diyos na babae at lalaking mananalangin. At alam naman natin, sabi ng James, ang panalangin ng matuwid na tao ay dinidinig ng Diyos. Pero ano ginagawa ng matutuwid? Anong ginagawa? Kaya kailangan, kung Muslim ay nananalangin na alas 3 ng hapon, kaya sabi ko, objective ng teaching na ito, paglulubog ang araw. Ba't ko sinabi, wala po akong oras eh. Kasi iba't iba ng oras sa mundo. Kaya atin pong agreement, church, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong sekta, anuman ang iyong church. If you want to believe, join with us for this agreement. Magpipray tayo habang lumulubog ang araw. Nasa trabaho ka? Nasa bukid ka? Saan man lugar? Inabot ka ng paglubog ng araw na ikay pauwi, ginasasakyan? Tumabi ka ng kaunti. Huwag ka magpipray kasi pumipikit baka tayo mabangga. Tumabit ka lang ng kaunti. At pagkatapos, ikay umusal ng panalangin habang lumulubog ang araw. Lord God, ito po ang aming tipanan at agreement. Sa sino mang nananalangin ngayon, bigyan mo ng kalakasan sa bawat pamilya, iligtas mo. Are you with me? Do you agree? Kaya kung ikay nasa Canada, nasa Amerika, nasa Hong Kong, nasa saan man lugar, nasa Amerika, ibang oras dyan, paglulubog ang araw sa bansa mo, tumabi ka lang. Kung ikay nagtatrabaho, pumikit ka in the Spirit. Pray, Lord. At tayo mananalangin. Amen? Para may marinig ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi sabi ng Bible, for where two gathered and agree, God will hear. At ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 6, ang sabi, pray, ask. Amen? Amen. Knock and will be open. Ask, sasagot. Seek and find. Kaya makita natin, meron pagkilos, pag-aksyon. Kaya believers of Christ, let us pray with agreement, join with us, habang lumulubog ang araw. Ay, Pastor, ilang oras po? Walang oras. Alam nyo, ang pananalangin, wala naman doon sa oras ng haba-haba kung paulit-ulit naman. Ang pananalangin ay tinitingnan ng Diyos ang puso mo. Ang una requirement lang ay righteous. Kasi sabi ng Bible, the prayer of a righteous man availeth much. So yun lang ang requirement. Amen? Ang mahalaga noon, naririnig ng Diyos, may nananalangin sa Kanya. Is standing the gap. The first prayer request, your families. Your family. Our families. Your job, your resources, your church, the nation, the communities. Yun lang. Amen po ba? Di ba naituro ko po yung fingers for prayer? Amen? Hello?
Kung marirecall ko, ito ha, with authority. Pag-pray natin yan, ang ating gobyerno, presidente. Yung mga nagtuturo, mga teacher, mga pastor. Amen po ba? Amen. So itong pinakamahaba, yung mga leaders. Ito, wives and families. Then the poor, yung mga nangangailangan, mga needy. Amen? So, makikita natin dito, the first thing we need to do, according to Jeremiah 33 verse 2. Let us read Jeremiah 33 verse 2. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis ng ayos sa buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo nalalaman. Amen? Hello? Kaya makikita natin, sa verse 2 and 3, napakahalaga. Kung mananalangin ka, tutugunin kita. Kung mananalangin ka. Sabihin natin, kung mananalangin. Ay minsan kasi, pinagmamasdan lang natin. Amen? Everybody pray for Israel? Alam niyo, pinanunood namin isang kahapon. No? Habang pinagpipray namin, nabuksan ko po yung isang video, ay grabe, nagpakaulan. Hindi po 10,000 missile. Talaga makikita, bigla na lang tataas, bigla na lang sasabog, hindi lumalapat sa lupa. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya umagang-umaga pa lamang, ipadinig natin sa Diyos kung mananalangin, kung mananalangin, kung mananalangin. Amen? Napakahalaga ang pananalangin sapagkat prayer is our covering. God hear in our prayer. Nakikinig ang Diyos. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Sabi nga natin, tutugunin kita. I'm blessed because many praying for me. Amen? Sa totoo lang, talagang kala ko mamamatay. Mamamatay na ako. 3 beses ako inatake. Nagsigipan dibdib, hindi makahinga. Amen. Kaya noong nakaraan, gusto ko ipatawag na eh. Hindi para magpa-pray, magpapaalam eh. Ang aking nasa isip, grabe ang demonyo eh. Amen? Biro mo, ilang oras, hindi ko mahila ang aking paghinga. Ay ko, matawagin mo si pastor. Pero iba yung aking hindi lang pag-pray eh. Ipagbili na. Ikaw na bahala sa ate mo, sa mga ikaw na bahala sa church, ha? Pero no. Dininig ng Diyos sa panalangin nyo. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kailangan kung mananalangin. Kaya pag may nababalitaan kagad tayo, si kapatid na ito, pray. Amen? Pero wala yung chismis sa prayer. Kasi minsan may pray, pag-pray natin si brother, no, bakit may nakakita parang may kabit eh. Ay mali yun. Huwag ko nang asking prayer, sasabihin mo yung, no. Basta pangalan lang. Amen. Pag-pray natin si Brother Jensen, ano yun? No, basta pag-pray natin. Ano prayer request? Kasi pumupogi. Yan, okay lang. Amen? Kung may mananalangin. Kasi mararamdaman natin ito, ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na dakila. Kaya kung gusto natin ng dakilang bagay, pray. Kung gusto natin ng bagay na mahiwaga, pray. Amen? Kasi lahat po tayo ay kasagutan na nanalangin. Amen? Ako'y na-convert 36 years ago, may nag-pray sa akin. Kaya sabi ko, kung malalaman ko lang yung unang-unang lumuhod sa akin, ititrip ko sa Jollibee, sa ano mo, fast food Sabihin ko, nasalamat, pinagpipray mo ko. Amen? Kaya God hear our prayer. Kaya huwag tayong tamarin. Pray lang tayo ng pray. Ano sabi na Isaiah 65 verse 24? Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. O kita nyo? Amen. Hindi ka pa tapos na dalangin, dininig na ng Diyos. Amen. O basahin nga natin itong Isaiah 65 verse 24. Ako'y blessed na blessed dito Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling.
O ano mga prayer nyo, hindi natapos? Amen? Amen? Kaya alam nyo, God is a wonderful God. Hindi pa tapos sa tao, pag kayo nakikipag-usap at hindi natapos, sabihin, ano kaya ibig sabihin nun? O kaya pag choppy, hindi ko maintindihan, choppy. Amen. Hello? Napatawa ko nun eh. Anak, kailangan ko to, bili ka nito. Papa, choppy. Hindi ko. Hindi, chat ko na lang. Pero sa Diyos, walang choppy. Amen? Kahit hindi pa tapos, ibibigay ng Diyos ang hinihingi mo. Ang kailangan na iparinig mo. Amen? Yung prayer ni OJ, prayer na, tapos na yun, binigay na ng Diyos. Yung prayer ni Joban, dininig na ng Diyos, kahit hindi pa tapos ang prayer. Praise God! Ang daming nag-pray. Kaya, ang lahat ay kasagutan sa prayer. Wala tayong magagawa. Sinagot, bakit? Abay, matiyagang nag-pray eh. Ay, ikaw, hindi ka nagpipray. Tingin ka lang ng tingin. Amen? Kaya ako'y naniniwala, marami pang didinigin ng Diyos sa atin. Marami nag-pray sa akin, di pa tapos. Pero sinagot na. Amen? O sabi mo, ang panalangin mo kahit hindi pa tapos, diringgin ng Diyos. Amen? Hello? Huwag tayong tamarin manalangin. Kasi maliwanag yung sabi ng James. Dinidinig ng Diyos sa panalangin na matuwid. So, ang ibig sabihin, every one of us are righteous. Wala naman tayong sariling righteousness. Nagiging righteous lang tayo because of the Lord Jesus Christ. Ang prayer nga natin ni Panginoon, balabala mo ako ng damit ang katuwiran ng Panginoon. So, kaya ikay naging matuwid, hindi dahil sa iyo. Dahil kay Jesus na tinanggap mo bilang righteous at bilang holy. Kaya sabi ng Bible ni James, walang imposible sa prayer. Amen? So, wag tayong magsawa manalangin. Ipadinig natin. Di po ba sabi mo, Panginoon? Amen? Kaya makita niyo si Elias. Hindi siya masyadong nag-labor doon sa kanyang prayer sa first king o sa second king. Siya may lumuhod. Amen? Prepare lang ang heart niya. Bakit? Una, kilala niya ang Diyos na sinasamba niya. Bakit? Tukoy na tukoy niya kung sino Diyos niya sasabihin eh. Diyos ni Abraham. Diba? Amen. Address yun sa tunay na Diyos na didinig ng panalangin. Kay Diyos ni Abraham. Kaya hindi, minsan tayo dinidinig, ibang Diyos ang ating tinatawagan. Kaya sumasabray, parang missile lang, hindi malaman ang pupuntahan. Kaya napakahalaga yung direksyon ng prayer at tilingin ng Diyos. Amen? Kung kayo mananalangin. Accurately, directly perfect address to the God of Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob. Ang Diyos ng ating mga ninuno. Kaya kung siya sumagot nung unang panahon, sasagutin natin din ng Diyos ang panalangin natin ngayon. Amen? Hindi na kailangan tayo maghirap kasi akala natin birdugo ang Diyos. Yung ba dugo-duguan ka na, hindi ka pa sinasagot? Ang Diyos ba natin kaya lumpuhin ka muna bago ka sagutin? No! Kahit hindi pa tapos, didinggin ng Diyos kung ikay mananalangin sa Kanya. Hindi matatapos ang pandemic na ito. Amen? Nang wala. God answering our prayer. So, GCQ na. Amen? Kaya sabi ko nga, magdo-double service ulit tayo. Last Sunday sa Sunday, no? Hindi. Sunday tayo. So, mababalik po natin ang double service. Sabi nga natin, pray. Okay, the first things, God hears us when you pray. The second one is God's help is always available. God's help is always available and answering our prayer. Ang Diyos kagad tayo ay i-help.
In other words, i-rescue. No? Hindi ka dadako doon sa dulong-dulo na ikaw ay walang-wala. Amen? Ang ganda nga po ng meditation namin nung umaga eh. Anong version, ma? Yung mararanasan mo sa kabila ng Psalm 37, verse 19. Gusto ko lang isingit. Pwede ba isingit sa monitor? Psalm 37, verse 19. Okay, babasahin ko dito sa aking Bible. Psalm 37, verse 19. Ang ganda po ng mga talatang ito. Nakita na? Ayan. Psalm 37, verse 19. Thank you. Ang sabi diyan, kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdaraho. Kaya ito nararanasan natin, naghihikahos yung iba. Pero hindi ka makakasama doon. Hindi ka magdaraho. Amen? Hindi ka matutuyuan, hindi ka magkukulang. Amen? Kaya ang Diyos ay sumasagot. Alam niya pangailangan mo. Bahagyang umingay ang palabigasan mo, may darating sa iyo. Amen? Amen po ba? Kasi God answers prayer, God hears, and God help. Sabi natin, help. Doon lang tayo. May nakaalam po nung ang aking kinakain ngayon ay red rice, brown rice. Biglang may nag-chat kanina umaga eh. Bishop, anong oras ka pa nasa bahay? Sabi ko, 8:30, nandito pa ako. Abay, nagulat ako. Red rice. Amen? Amen po ba? Pero meron pa naman akong dalawang pack. Pero doon ko nakita, kailangan mo eh. God will help you. Amen. God will supply all your need according to His riches and glory. Ayon sa kayamanan ng kalangitan, isusupply niya. Hindi sa kayamanan ng gobyerno. Hindi ka magdaraho. Amen. Hindi ka magkukulang. Makikita mo ang Diyos tumutulong sa iyo. Matthew 7:7. God helping us. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatanggap. Makakatagpo. Humato kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen? Naghanap ka, di nakatagpo ka. Amen? Hindi katulad ni, sino nga ba yun? Juan Tamad. Aabutin na lang yung bayabas, pipitasin na lang. Humiga pa at anak ko pa. Tutulungan ka ng Diyos kung meron ka tinatawag na pagkilos. Kaya sabi sa Bible, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. O di nakatagpo ka. Bakit? Humanap ka eh. Amen. Hello? At pagkatapos, humingi ka. So, ibig sabihin, God helping us. Amen. Hello? Kaya kahit pandemic, hindi ka magkukulang. Bubuksan ng Diyos sa pintuan. At ang anumang binuksan ng Diyos ay walang makapagsasara. Higit pa doon. Ang Diyos lang ito na, in our experience, ang Diyos ayaw tayong spoil din. Kasi alam ng Diyos kasi ang kakayanan natin. Diba, halimbawa, I am a generous God, kung ako ang Diyos, hindi naman.
Kaya ko ibigay na pang 1 taong alawas ni Yuri. Amen? Amen. Pero ang kagandahan, kung ito ay isa-isa kong ibibigay, nakakausap ko siya. Papa. Amen? Amen. Parang yung istorya ng mag-ama na nag-aaral ang anak. Nung nag-aaral sa malayong siyudad, dala-dala yung pera. 1 month allowance. Pero nabalitaan ng ama na uubos. Ang nangyari, naibebenta yung gamit. Hindi niya alam, nung umisang umuwi, walang sapatos. Hindi naman tinanong. Pero pinasurvey niya, yung pala, nagipit yung bata. Hindi nakakita yung kwintas sa binigay ng ina. Yung pala, nagipit. Ang sabi ng ama, ang laki ng allowance sa binibigay ko. Amen. Pero ang ginawa ng ama ito, nung lumipat ng eskwelahan, ibinibigay niya ay araw-araw na lang. Nalungkot yung anak. At ang sabi ng anak ay ito, wala na yatang tiwala si ama. Binibigyan na lang ako araw-araw. Dati naman 1 buwan. Nung nalaman ng ama ito, anak, sinadya ko, bakit? Kasi kung buwan-buwan, dahil hindi masyadong maayos kang maghawak, nauubos. At higit sa lahat, buwan-buwan lang tayo nag-uusap, ay kung araw-araw kitang bibigyan, araw-araw kitang nakakausap. Kaya minsan ang Diyos hindi tayo ni-spoil na kayang bigyan ka ng, bigyan ka ng 1 million. Pero nung binigay sa'yo, hindi na ka na nakikipag-usap. Yung dati mong ginagawang umaga pa lamang yung nagpipray, Panginoon. Dahil meron ka. Lahat. Amen? So, no prayer, no reading the Bible. Ang sabi ng Ama, namimiss na kita. Kaya alam nyo, ang isang bagay na ginagawa ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero, siguradong isusupply sa'yo ang everyday bread na kailangan mo. God helping us. Dumarating ang supply pag may need. Kung si Elias, dinadalan nga ng uwak, di ba? Amen? Magugulat ka kada umaga may uwak. Ang aga ng uwak dumating, may dala supot. Fried rice pala dala. Amen. Ay sabi, thank you uwak. Sabi mo, uwak ka ba? Amen. Amen po ba? God, nakapalimot lang ibon o umaali-aligid. Amen. Kahit unbeliever gagamitin. Meron nga ako nabasang istorya eh. Magkatabi sila ng building. Yung isa, tanaw niya yung isa bintana. Ay alam niya Kristiyano yung isa. Yung may isa ay hindi Kristyan. Sabi ito ang yabang. Pray na pray. Sabi niya, laging Diyos, laging Diyos, laging Diyos. Kada sila mag-uusap, wow, praise the Lord, God will supply all my need. At pagkatapos, kahit wala naman dalang pagkain, nakikita niya kinakain, nagpipray pa rin siya. Kahit tubig lang ay iniinom. Ang sabi niya, tingnan ko lang. Patutunayan ko sa kanya na hindi Diyos ang nagsusupply. Isang umaga, yung unbeliever, namili, ang dami. Sabi niya, nagkasalubong sila sa baba. Hey, John, you said everything from the Lord? Yes. Okay. I will give you grocery. From me. No. From me. Sabi niya, pinatutunan. Ako bumili niyan, hindi Diyos mo. Sabi niya. Kaya patutunayan ko sa iyo, ang nagsusupply, ako, hindi ang Diyos mo. Ito, sa iyo na yan. 1 sack of rice, groceries. Sabi niya, no, my Lord, buy. Kasi the Lord talking to you to bless me. What? Amen? Amen po ba? Kaya may mga bagay sa atin na ang Diyos hindi nadidelay ang answer. Maghintay ka lamang, God helping you. Amen? Kaya saan man tayo naroon, ang Diyos hindi ka magpababayaan kung mananalangin ka.
Pray ka lang. Amen? Hello? Pray and pray. Pero wag kang magpipray sa harapan ng asawa mo at anak. Lord, binibiro ko nga. Binibiro ko yung aking mga anak sa Dubai. Lord, salamat po Panginoon sa online na ito. O Lord, ito. Apa naman. Hindi anak, nagpipray lang ako. Wag naman ganon. Amen po ba? Kasi nagiging tao Holy Spirit. Let the Lord convict us. Pero ang Diyos, tandaan po natin, when we pray, God heal. When you pray, God help. Amen? Kaya wag tayong mapagod manalangin. Huwag tayong mapagod. Kaya sabi ng Bible dito sa Psalm awit 7, verse 11, kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak? Ganun pa kaya ang iyong amang nasa langit? Ang sabi ng verse 11 ng Matthew chapter 7. Okay, tingnan nga natin ito. Kung kayo may Bible sa online, buksan yung Matthew chapter 7 verse 11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ganun pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya kayo niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Humingi ka lang. Sabi nung isa, hindi, alam na ng Diyos yun. Hindi. When you pray, ask specifically. Amen? Ay, siguraduhin mo lang na accurate. Nangihingi ka ng aeroplano, may paliparan ka ba? Amen. Nangihingi ka ng helicopter, marunong ba mag-drive? Nangihingi ka ng kotse, marunong ba mag-drive? Di mag-drive ka muna bago ka bigyan ng kotse. Di ba? Amen. Kaya, makikita natin, kung itong masasama ay nagbibigay ng mabuti, ano pa kaya ang Diyos? Ang Diyos natin ay mabuti. Kaya napakahalaga yung last word. Kaya, ang sabi ito, sino mang humihingi sa Kanya ay Kanyang bibigyan. Sino dito gustong bigyan? Humingi ka lang. Amen? Humingi ka lang. Hindi masama yun. Tiyakin mo lang na kailangan mo yun. Amen? Ay baka meron ka na cellphone ni Lord, gusto ko Apple. iPhone. Okay, may iPhone ka, ala ka namang ipon. At di mag-ipon ka muna para ikaw magkaroon ng iPhone. Amen? Pero kung talagang kailangan mo sa trabaho, online, higit pa sa iPhone. Amen? Ay ako hindi naghihingi ng iPhone. iPhone. Apo. Hallelujah. Pero malayo pa. Praise God. Binibiro ko 58 na ako. Gusto ko yung apo ko. Lolo, punta tayong Jollibee. Abay, malakas pa akong inaakay. Hindi yung ako ang aakayin. O, diba? Pero sabi nga, God will give you. God will help you. Kapag may nakita akong life in Christ na nag-asawa, may apo na ako dyan. Ako'y nagtatanong Amen. Amen. Kaya nakikiapo ako sa anak ng iba. Amen. Apo ko yan. Praise God. Kaya napakahalaga yung paghingi. God will help you. May tutulong sa iyo. Kung mananalangin ka. Kaya huwag tayong tumigil. Mark chapter 11, verse 24. Marcos kapitulo 11, talata 24, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. So, ibig sabihin, when you pray, Lord, I claim it, I claim it, I claim it. Kasi minsan, kinlaim na natin, nag-aalilangan pa tayo. Ibibigay kaya ng Lord yun. Amen? So, pray without doubting. Claim it. Amen. Pray, pray, and pray. God will answer.
Kaya makikita natin, number 3, didiretso na po ako. When you pray, God meet the desire of your heart. Another H. Mga H lang po yan. Ear, health, and heart. God meet. When you pray, the desire of your heart will give it. Ano sabi na Psalm 37 verse 4 to 5? Awit. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Ano ba dinidesire mo? Lord, gusto ko po ito, dinidesire ko. At ang sabi, commit your way to the Lord, trust Him, and He will do this. Kaya when you pray, He will meet and He will give the desire of your heart, but you need to commit your way to the Lord. Ang standard ng Panginoon, to meet the desire of your heart when you pray, commit your way to the Lord. Kailangan ay sundin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Commit your way to the Lord, trust Him, and He will do this. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Magtiwala ka lang. Kaya makikita natin, ano man desire ng iyong heart. You have a desire, you have a dream, material man ito, kung ito'y desire ng iyong heart. Ang sabi ng Bible, take delight in the Lord. Pagliwanagin mo sarili mo. In every desire of your heart, God will answer. Delight yourself. Maglingkod ka. Amen? Maglingkod ka lang. Kung doon ka tinawag. Trabaho, maging seryoso ka. Delight yourself. Aral, delight yourself sa kaaral. Delighting. Pagliwanagin mo. Ang ibig sabihin, effort. Ang ibig sabihin ay delighting means do your best to the Lord. Amen? Do your best. At anuman desire mo, ibibigay. Amen? Kaya ako yung nag-resign sa trabaho noon, young people, nag-full time ako sa ministry, nagkaasawa, nagkaanak, delighting. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Maraming challenges sa buhay na because of the need, kailangan ko paaralin ng mga anak ko, gusto ko mag-resign na. Amen? Naalala ko noon, may tsuhin ako sa Dubai. Hindi ko alam, ini-apply ako ng magulang ko. Pero sabi ko, Lord, delight yourself. Maglingkod pa rin ako, maglingkod. Yung mga kasabay ako naglingkod, ganyan-ganyan. Umalis, nag-abroad. Pag-uwi, ganito, ganyan-ganyan. Pero nakita ko, hindi ka ihuhuli ng Diyos. If you delight yourself, kung kayang gawin ng Diyos sa mga employer nila yon, ang Diyos ang employer mo. All you need to do, delight yourself. Amen? Kaya ano man ang ating trabaho, delight yourself. At ang Diyos ang magpupromote sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi ko kinarir na magkaroon na maging din ng isang Bible school. Hindi ko kinarir. Invited lang ako sa professor noon. I delight myself. I teach. Binigyan ko, Bishop, tututuro mo. Sumunod, ikaw na gumawa ng turo mo. Dati visiting. Every semester, 4. Pero minsan, 2 beses na ako na-invite. Pagdating na sumunod na taon, ginawa na ako regular professor. O I delight. Naging seryoso ako. Amen? O kaya mo gawin to? Sabi ko, hindi. Pero pag-aaralan ko. I delight, I delight, I delight, I delight. And after 1 year, bigla akong nagulat, ginawa akong dean. At ito, ilan estudyante, di ba? Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, what is next? Habang ikay pinagliliwanagin ng Diyos, yung desire ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo mauunahan ng Diyos eh. Amen? Hindi kayo huli. Masasabi mo, gano'n, masasabi mo. Delight.
Ay nagulat nga ako doon sa isang grupo, hindi ko alam eh. Nung binuksan ko, sino to? May lawyer pala na. Dumadalo. Simple lang. Sabi ko, sige, i-share ko yung aking karanasan, ibigay ng Lord na gifts, how to start church, open house church, share lang, share. Delighting myself. Nagulak na lang ako, bigla may nag-appear sa account ko. Sabi ko, saan galing to? Pala. Amen? God, delight yourself to the Lord. And God will help you. God will supply all of you. Amen? Amen po ba? Kasi in the last day, patutunayan ng Diyos, hindi ka maghihikahos. Kaya anong desire ng puso mo, delight yourself. Pagliwanagin mo lang. And commit your way to the Lord, trust Him, and He will do this to you. Ano yun? Your desire. Gusto mo noon, gusto mo mag-business noon, nagka-business na, pandemic, ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen. Kasi dito ngayon, ipinakikita ng Diyos, palulutangin yung kaliwanagan ng bawat mananampalataya, yung pagkakaiba. Sinabi ng Diyos sa Malakay yan eh. Amen? Nagbulong-bulungan. Ba't tayo maglilingkod pa sa Diyos? Kung sino mayaman pinagpapala, sinusubok pa nila ang Panginoon. Ay narinig ni God. Ipinalista pangalan. At ang sabi, sa araw na ako'y kumilos, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak, ganun din kayo itatangi. At malalaman niyo sa huling panahon ang pagkakaiba ng matuwid at hindi, at ng lilingkod at hindi. Kaya dalawa yung principle. Delight yourself, maging matuwid ka lang, at maglingkod ka sa Panginoon. Hindi ka ihuhuli ng Diyos. Amen? Ano man ang problema, hindi mo inintindihan. Hindi. Ilagay mo lang yan dyan. Ang Diyos ang magsosolve dyan. Kasi minsan ito, ang problema, ang tinatarget, hindi mo magawa yung dati mo ginagawa. Yung prayer, hindi mo magawa. Yung devotion, hindi mo magawa. Amen? Pero ano man ang nangyayari, delight yourself. Pray. Meditate the Bible, Word of God. Delight yourself, and He will give you the desire of your heart. Kaya saints, church, God will meet the desire of your heart. And lastly, God fulfill what you hope for. Tutuparin ng Diyos ang pag-asang inaasahan mo. Kaya 4 na H. Hear, help, God will help you. God will supply the desire of your heart. God will fulfill what you hope. Patutunayan ng Diyos ang iyong inaasahan. Ano ba inaasahan mo, di ba? Ang sabi ng Bible, what is faith? Faith is what we hope for. Mga inaasahan mo, yun ang pananampalataya mo. Yung mga inaasahan mo na hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na, that is faith, is what we hope for. Ako, ang dami ko pang inaasahan sa Diyos. Ang dami ko pang hope. Amen? Marami pa tayo. Don't stop dreaming. Amen? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, tinawag mo ako sa pagtuturo, tinawag mo ako dito. Isang araw, may tumawag. Bijab, nakita ko, ikaw pa rin nagtuturo. Ano ba ang items mo? Ito. Dahil sa kapurihan ng Panginoon, nag-aaral pa rin naman tayo. Nakipag-commit, dadalhin niya more or less 20 pastor niya sa Kanaan. Hindi ka pwede pumunta. Kasi ini-invite ako, hindi ako makapunta. Sabi ko, sorry pastor, pandemic pa tayo, hindi pa pwede. Talagang gustong-gustong maturuan yung kanyang mga pastor. Di dadalhin niya doon sa Kanaan. Doon. Sige, kailan? Sa June. Huwebes ng hapon na andun kami, Biyernes, ilatag mo, ituro. Kasi kung ano yung skills mo, nakagagamitin ng Panginoon. Kung ano yung giftings mo, diyan kagagamitin ng Panginoon. Sabi ko, ako hindi naiingit, hindi ako na-insecure dun sa mga gifted ng iba. Mahusay sila dun Pero ano ba ibinigay sa akin ng Panginoon? What
I hope for. Kaya sa atin, alam natin ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung ano yung binigay sa inyo ng Panginoon, enjoy it. Amen? Hello? Amen. And at the back of your skills and commitment and job, yung hope mo, ibibigay pa rin ng Panginoon. What you hope for. Amen? Huwag ka mag-alala. God is alive. God hear our prayer. God help us. Amen? Hello? Napatapos ko nga yung 2 kong anak na kolehiyo, 4 years pa yun, bachelor. Wala kami negosyo. Ang daming nag-recruit sa amin. Amen? Tapos, may nag-alok pa sa amin ng money, ganyan-ganyan. I-invest niyo yun. Kasi nag-iipon na kami sa bahay. Natetep na. Pag in-invest niya 200,000, 300,000, itutubo niya. Pero wala doon ng pag-asa Nasa Diyos. Sabi ng anak ko, Papa, okay na yan. Meron na tayo nasa kamay. And what happened? What I hope for, ibinigay ng Diyos. Amen. The house. Kaya what we hope for, hindi masama. Ilista mo yung inaasahan mo sa Diyos. Lord, ito po pag-asa ko, ito sinasa. Sabi mo kasi, faith is what we hope for. Lord, ito po. Amen? Amen. Una gusto ko ng pamilya, pero huwag ka magpaplano ng pamilya kung wala ka namang girlfriend. Mag-girlfriend ka muna. Parang isa kaibigan ko, ba't ba ako nagpaplano na kasi wala pa akong girlfriend? Bay, hoy, manligaw ka muna. O di nanligaw, nagka-girlfriend, di ngayon, kasal na. What we hope for, isa-isahin mo. Huwag ka titigil. But you need to delight yourself and pray. Pray, 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 pray. At makikita mo, ang moving ng Diyos, hindi mabilis. Hindi accelerated, no? Little by little, very smooth. May katulad ng binigay ng Diyos kay Solomon. Ano gusto mo? Para mapamahalaanan mo ang kahariang mamanahin mo sa iyong amang si David. Kung kayo yon, Diyos na nagsabi sa iyo. Ang sabi niya, Lord God, I pray, isipan ko lang, malaman ng mabutit masama, ang puso ko na basag, na hindi mawalay sa iyo. Kasi bakit? Minsan, ang riches na kapag ihiwalay ng pagmamahal at init sa Diyos. Bukang bibig mo na ito, bukang bibig mo na ito. Ang isipan mo, ano kaya gagawin ko kasi may milyon na ako. Kung hindi mo ginagawa mo na. Amen? Maraming nailayo. Pero kayang ibigay naman. Kaya ang unang ginawa ni Solomon, yung pundasyon ng buhay niya bago dumating ang pagpapala. Ano yung 2 pundasyon? Tamang puso. Karunungan malaman mabuti at masama. Pero hindi nagkulang at ibinigay. Ano sabi ng Diyos kay Solomon? Dahil yan ang hiningi mo, lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. O kita nyo? Kaya ang prayer, walang masyado sa item. Tamang puso lamang at tamang pagpipray. Righteous life. Lahat ng hindi mo hiningi. Nakuha niyo po ba ako? Kaya listen to this church. Prepare yourself. Because God is a God of answering God. He is a prayer answering God. Sasagutin ng Diyos ang prayer mo. Ang panalangin ng Diyos ay pagsagot ay hindi delay. Tinitingnan lang ng Panginoon ang pundasyon mo. Kayang ibigay sa iyo. Kayang ibigay. Pero the question is, kaya mo bang i-handle? Baka mataranta ka. Amen. Amen. Kaya tama ka sa amin. Dahil kaya nga siya tinawag na Diyos. Amen. Huwag natin gagayahin yung iba ang impression ni, my gosh! Ano yung gosh? Ano yung oil? Di ba yung mga usong-usong sinasabi ng generation? My God! Anong gosh? My God! Amen? Hello? Alam niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Oh my gosh! Ano yun? Pati salita. Kaya may gas-gas na. Kaya puro gas ka ng God. Oh my gosh!
gas-gas na bulsa mo, ala ka ng pera. Kailangan, oh my God, thank you, Lord. Amen? Hello? We have a big, big God. He is our healer. God will supply our need. Hindi lang pabigla-bigla. Yung bahay nga, pag nagpapatayo ka, mahalaga, nagsisimula na. And one day, makikita mo the beauty of God revealed. Ang sasabihin ng Diyos is not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Ang lahat kasi ang nais ng Diyos siya ang mapapapurihan. Inaalaw minsan ng Panginoon ng lahat para makita yung kinang ng pananampalataya na katulad ng ginto, pinapadaan sa apoy. Amen? Ang prayer natin, huwag tayong tumigil. Amen? Lagi natin sinasabi, Lord, salamat Panginoon. Ito nakaraan 2 weeks. Kada ako'y maglalakad, nag-exercise, Lord, salamat sa kagalingan, salamat. Nakaupo ako sa aking trono, Lord, lalabas sa magitan ng aking pagdumi ang lahat ng mali sa aking lalabas. Abay, 4 na beses ako umupo sa trono. Puro brown ang lumalabas. Oh Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kaya lahat, Lord. Kaya mga kapatid, marami pa ang pero napakahalaga. We need to prevail. The source of prayer, all prevailing prayer, it is the root. It is based on the written word. Written word. Kaya kung manalangin ng ating mga great man of God noong unang panahon, pinapaalala lang ang pangako ng Diyos. The word of God is the foundation of everything. Lahat ay salita ng Panginoon. If there is a need, God will meet it. If there is a fear, God will replace it. If there is a burden, God will lift you up. If there is a need for someone to be saved, God will deal it and save. Kaya sa atin, napakahalaga, huwag tayong tumigil, manalangin. Si James always called. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Tayo po tumayo. Hayaan natin ang katuwiran ng Diyos ang bumalot sa ating puso. Aminado naman tayo, hindi tayo perfecto. Your pastor is not perfect. But God bring us to completion. Because of loving care and grace of God. Amen? Kaya ngayon, ano ang prayer request mo? Believe, and God will answer you. God will hear. Come on, pray. Patuloy natin ibalik ang panalangin sa Diyos. Yes, iparinig mo muli. Iparinig mo muli ang iyong mga dasal at panalangin sa Panginoon, and God will hear it today. Iparinig mo muli, huwag ka magsawa. Baka sinabi mo noon, Panginoon, ang tagal ko na pong inalagaan sa panalangin, hindi ko natatanggap. Today, iparinig mo muli sa Panginoon. Come on, pray. Yung mga nasa online, iparinig mo muli sa Panginoon ang panalangin mo. God will hear you. God will help you. The desire of your heart and what we hope for, God will fulfill it. Every promises. Yes. Pray, yes. Your family, your business, your work. Come on. Pray. The prayer of a righteous man is availeth much. Dinidinig ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we sing that song? Oh, here am I, O Lord, my heart is all yours. And let us acknowledge the power of God. Our heart to be occupied by His Spirit. Our lives to be occupied by His love and grace. Our life to be occupied by His power. And the Lordship of Jesus Christ cover our whole being. Yes. Saan ka man naroon,
Tumayo ka. Ilagay mo yung kanang kamay sa dibdib. Maging ang nasa sanctuary. Sing it deeply. Lalapit tayo bilang anak sa iyong Ama. Yes. Oh, here am I, O Lord. My heart is all yours. I'm offering all to you. Wherever I will go, I'll be with you, my Lord. Yes, Father God. You are my Lord. Sing it prayerfully. Kahit sa tayo naroon. Am I, Lord? My heart is all yours. I offering all to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord. I'll be with you, my Lord. My heart is you gave your life to me. You gave your life to me. And died on Calvary. You shed your blood not only for me, but for all of humanity. Oh, here am I, Lord. My heart is all yours. Praise and worship you. Shall we pray? And today, as I pray, the Holy Spirit is moving, ministering to you now. Ikaw may na nasa trabaho, sa iyong bahay, sa online. Let us pray to the Lord. Your family. Those who pray for the sake of your family, God will answer your prayer. Muli niyang narinig ang iyong panalangin. Siya'y nagagalak. Nais kanya laging marinig. God will hear. God will help us. And God will meet the desire of our heart. And God will fulfill of what we hope for. Because God is our Father. Lord, in the name of Jesus, we offer all to you. You are prayer. You are God who always answers my prayer, our prayer. Balutan mo ng banal mong dugo, Lord, ang lahat ng kasagutan ito. Hindi kayang i-hold, i-hinder, i-delay ng kaaway ang bawat pagsagot mo. Katulad din sinabi ni Propeta Isaiah, hindi pa tapos ang aming prayer, sinasagot mo na ito. Salamat, Panginoon.
Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen.